Mga kapatid, sama natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at tatatanging kaibigan ni Lourdes at Jomar Mareto, PPS Friends Family, Pablo Bautista J.D. Repotente, Mario Cora de Leon, Dito Susi Dueñas, Seda San Felipe at Pamilya, Adam Fidel, Michael Mejia, Pamilya Simbangan Quintot Salazar, Stella Ragasa Hernandez, Mirna Dumba, John Paul, Mary Grace at Joseph, Dr. Mara at Marito Tolentino at Pamilya, Cecily Rivera at Pamilya, Jean Silungan at Pamilya, Dr. Betsaida Banaga at Pamilya, Kelvin Maximo at Pamilya, Marieta Queron at Pamilya, Edgardo at Aida Cudan at Pamilya, May Ann Sabigon at Pamilya, Arnel at Arvin Mendoza at Pamilya, Renet David Leon at Pamilya, Melody Arde Belen at Pamilya, Alicia Arcega Villapurusis at Pamilya, Mila Nigoram at Pamilya, Tony at Evelyn Salazar at Pamilya, Sally, Celine at Dominic Nicolas, Janet E. Pascual at Pamilya, KD ng EDB Community, Antonio at Victoria Sanchez at Pamilya, Bishop Dennis Pilarojo, Reverend Father Rubino Pensulit, Cesar at Lolita Nicolas at Pamilya, para sa kaligtasan, Inanida Galvez at Pamilya, Architect Bernard at Edna de Guzman, George at Vincula at Pamilya, Camila Lazaro Aquino at Pamilya, Pining Villanueva at Pamilya, Nick at Evelyn Rillera at Pamilya, Jen Tamali at Pamilya, Rowena Villero at Pamilya, Arman at Amy Isma at Pamilya, Josie Brillantes at Pamilya, Jude at Doris Villahera at Pamilya, Pedro Morados at Pamilya, Amy Ferry Di Manalo at Pamilya, Denelin G. Bunag at Pamilya, Gaspar at Susan Dumale at Pamilya, Gima at Jonathan Glenn, Emilita de la Cruz at Pamilya, Reydan Teilabo at Pamilya, Yvette Barrera at Pamilya, Gigi Bautista Alejandro at Pamilya, Ivy Lorraine at Pamilya, Dr. Unaisa Katrina Monera at Pamilya, Reggie Adam, Dr. Ken Arap at Pamilya, Jaime Jovian Cruz, Dr. Caroline Enriquez at Pamilya, Dr. Alan Iwan Guevara at Pamilya, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Lady of Fatima Hospitals, Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayumbong, Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Regino Hospital, Skyline Hospital at Walimed Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan nila Minda Saison, Timoteo Eruela, Ellen Ferrer, Richard Carigo, Beda Rizal, Joan Perez, Capistrano Mandegro, Samantha Osea, Maria G. Cruz, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Patricia J. Ronquillo, Marian Maravilla, Chelo del Mundo, Jojit Santiago, Lito Soriano, Victoria Ann Sanchez, Adora de Leon at Pamilya, Nida Daina Ambuna, Leonardo at Brena Tirole, Madeline Villanueva, para sa kaarawan ni na Emily Dagputan, Madel Garcia, E.G. Alcantara, Sel Ramos, J.M. Lucas San Miguel, Goya Rabenta, Victor Garcia, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo, Sidonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Gedora, Alejandro, Sofia, Unita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Jesus, Peter, Rodrigo, Rolando, Felino, Romeo, Maria Florencia, Gina, Jose, Leonardo, Felicissima, Manuel, Remigio, Crescencia, Benita, Lucio, Eligia, Fernan, Antonio, Gerard, Renerio, Arian Joy, Robert, Angel, o Angel, Marina, Esperidion, Pasiado, Nicanor, Elena, Renato, Renel, Giovanni, Rogelio, Adolfo, Rolando, Josefina, Emiliano, Aurora, Felicitas, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at mga namayapa mga lektor ng Diocese ng Malolos, at mga doktor at frontliners at maging mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kalinangan ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa bawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyari ang mga makasalaring magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugluka sa kanya ng Diyos, Ama, paring pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at magnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, lagi mong lumusin sa aming pagdiriwang ang pagganap sa pagkabuhay ng anak kong mahal, upang ang mga pinarapat mong sa minyan ay magbagong buhay, ay maging higit sa bungang dulot ng iyong pagsubaybay, at malulahating makarating sa ligaya magpakailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumusunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit kung tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo na dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya pupunta kami sa mga hindi, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hindi, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinursulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayun din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupain iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon. At sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigit ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat ang ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at aglay na kapanalan, walang hirap na natamo iyang hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito ay siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa'y namamalas sa tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa'y namamalas sa tagumpay ng nagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po niyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe.
Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa sa Ama at ang Ama'y sumasa sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa sa Ama at ang Ama'y sumasa sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagat pupunta na ako sa Ama, at anumang hiningin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hiningin ninyo sa pangalan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ang sandakilang misteryo sa pagitan ng Ama at ng Anak, at hindi naman kung ating dililiin, ito'y sumasagisagin at tumatalakay sa misteryo na mamagitan sa pagitan ng Santissima Trinidad. Kaya nga po sa ating mabuting balita, ang binabanggit lamang ay ang dalawang persona, subalit hindi naman kakakaiba na ang ating banal na Espiritu ay kasama rin sa tatlong persona sa iisang Diyos. Kaya nga po dito sa ating mabuting balita, pinapakita sa atin ang napakalaking ugnayan sa pagitan ng Ama at ng Anak, sapagat ang Ama at ang Anak ay isa, hindi sapagat iisa ang kanilang pagiging persona, kundi sapagat ang Ama at Anak ay pinagbubuklod ng Espiritu Santo sa napakatibay na pag-ibig. Kaya nga po ang Ama at Anak ay isa, sapagat iisa ang kanilang pagka-Diyos, kabilang na ang Espiritu Santo. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon, ang sino ang nakakita sa Anak ay nakakita na sa Ama, sapagat kung ano man ang sasabihin ng Ama, ang siyang sinasabi ng Anak. Kung ano man ang ginagawa ng Anak ay sumasagisag lamang at hindi sumasalamin lamang sa ninanais na gawin ng Ama para sa bawat isa sa atin. Kaya nga kung ang Anak ay nakitaan natin ng lubos na pagmamahal sa sangkatauhan, gayon din ang pagmamahal ng Diyos Ama sa buong mundo. Kaya nga kung sabi pa sa ibang tala ng ating banal na kasulatan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan. Kaya may pinagkaloob niya ang kanyang bugtong anak na kung sino man ang manampalataya at maniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ninanais ng Ama ang siyang ginagawa ng Anak. Kung anong ginagawa ng Anak ang siya rin na ninanais ng Ama. Kaya nga kung iisa sa diwa, iisa sa pagka-Diyos, iisa sa kanilang gawain, iisa sa kanilang pagkilos para sa sangkatauhan. Kaya nga po mga kapatid, pinagpapakilala sa atin ng kung paano nakikilala natin ang ating Panginoon. Nakikilala rin natin ang kalooban ng Ama. Kaya nga po ang sabi sa atin, maging katulad din tayo ng ating Panginoon. Sapagat kung kinikilala natin ang ating Panginoon, nakikita sa ating sarili ang pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ng ating paggaya sa Kanyang ginagawa dito sa lupa noong siya'y kapiling pa natin. Mapapakita natin ang ating pagkikipisan sa Kanya kung ngayon na siya nasa langit, bagaman kapiling natin sa diwa at Espiritu, ay ating pa rin ginagawa ang nananais ng ating Panginoon ayon sa Kanyang aral at plano para sa bawat isa sa atin. Kaya kapag tinutugay natin ang aral ng ating Panginoon, sinusundan natin ang yapak ng ating Panginoon para nang sa gayon, maging mabuting mga Kristiyano tayo. Kaya isipin na lamang namin mga kapatid dito sa lupa, napakarami natin mga iniidolo. No? Kaya nga po yung iba, umiidolo sa mga artista. Kaya kapag halimbawa, nakita yung artista dahil sobrang idol, pati ayos ng buhok, ginagaya. Pati yung paraan ng pagsasalita, ginagaya. Kaya nga po kahit sa mga telebisyon, sa mga programa, minsan mayroong palabas na kung saan ay talagang pagandahan, pagalingan, ng paggaya sa kanilang iniidolo. Kaya nga po yung iba ay talaga namang pati yung kanilang mannerism, ginagaya ng mga tao. Bakit? Sapagat sobrang iniidolo. No? Kaya nga po yung iba, kahit itsura, ay talaga namang pinapaayos yung kanilang sarili, maging kamukha lang ng kanilang iniidolo. No? Kaya kapag tayo po yung tinatanong, ay kaya naman sinasabihan tayo, parang kamukha ka ni ganito, kamukha ka ni ganoon, ay po pwedeng matuwa ka o kaya naman mainis ka, no? Kaya kapag kalimbawa, ay parang kamukha ka ng isang artista,
Ngayon ay tuwan-tuwa ka, no? Ngayon hindi mo lang kakalain na yung artista pala ay hindi na magkagandahan, no? Kaya kapag ganoon, o pwedeng matuwa ka, o pwedeng magalit ka. Bakit? Sapagat inihahamping ka, hinahalin tulad ka sa iba, no? Kaya nga kapag halimbawa may bumabati sa akin, ay medyo kinakabahan ako, no? Kasi minsan may magsasabi sa'yo, Father, mukha kang artistahin, no? Kaya nakakakaba yung gano'n, no? Bakit? Hindi mo alam kung kanino kayo kukumpara, no? Kaya kumisan sasabihin sa'yo, Father, mukha kang artistahin, no? Bakit? Kasi ang mukha mo, kamukha ni Ding Dong Dantes, tutuwa ka naman, no? Ngayon ay pero may kasunod pa. Pero ang height ko, parang si Dagul, no? O kaya si Weng Weng, no? Kaya kumisan hindi mo alam kung yung kausap mo, pinupuri ka o talaga namang ini-style ka, ini-small ka na nga, no? Kaya nga kung titignan natin mga kapatid, no? Gustong-gusto natin gayahin, maging kamukha ng mga individuo natin sa lupa. Subalit mga kapatid, kung papaano ang Ama ay tayo papakita sa pamagitan ng Anak, sana tayo rin umidolo, hindi lamang sa ating kapwa-tao. Gawin natin idolo at gawin natin tunay na Panginoon na sinasamba ang ating Panginoong Yesus sapagat sa ating pagtahak sa landas ng ating Panginoon. Tumatahak din tayo sa landas ng Ama. Gawin natin idolo ang ating Panginoon, hindi lamang sa ating pagpupuri sa Kanya sa ating bibig, kundi gawin natin idolo ang ating Panginoon sa pamagitan natin ng paggaya sa Kanyang mabubuting nagawa noong siya sa lupa pa. Hindi man tayo makagawa ng malalaking mga himala gaya ng ginagawa ng ating Panginoon. Hindi man natin kayang buhayin yung mga namatay. Hindi man natin kayang panilatin yung mga patay na. Subalit yung mga buhay, huwag naman natin patayin. Yung mga buhay, tulungan naman natin para magpatuloy ang kanilang buhay. Hindi man tayo katulad ng ating Panginoon na nakapagpakain ng 5,000 mga tao sa loob lamang ng ilang sandali, sa pamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Subalit sa ating simpleng pamamaraan, kahit yung isang tao, kakanin natin, tulungan natin kapag siya'y nangangailangan. Hindi man tayo maging katulad ng ating Panginoon na nakapagpapagaling ng mga may sakit. Subalit mga kapatid, hindi man natin mabigyan ng lunas ang karamdaman ng ating kapwa. Subalit kapag dinadalo natin ang ating kapwa sa mga takda na panahon na tayo po pwedeng pumunta sa kanila, marahil hindi ba natin ang pagaling ang kanyang sakit sa kanyang katawan, subalit ang kanyang kalungkutan, ang kanyang nadaramang sakit sa kanyang kalooban ay maghihilom sa pamagitan ng ating pagdamay. Kaya nga po ang pagtulad sa ating Panginoon, di lamang ginagawa sa ating pagsalita. Ito rin ay dapat na ipapakita sa ating mabuting halimbawa ng sigayon kung paano ang Ama at ang Anak ay isa na pinagbuklod sa pag-ibig ng Banal na Espiritu. Tayo rin ay maging kaisa ng ating Panginoon. Sapagat sa katunayan, tayo nilikha ng ating Panginoon sa kanyang bangis at larawan. Kaya nga kapag tayo nagpapakita ng pag-ibig, ipinapakita natin na tayo nga ay kanarawan ng ating Panginoon. Kaya nawa tayo lahat ng mga naririnig tinatawagan ng ating Panginoon, gumaya tayo sa Kanya, maging sa maliit na pamamaraan ng ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama na ipakita sa atin ang daan patungo kay Kristo na siyang daan, katotohanan at ang buhay. Sa bawat pananglitan ng ating tutugon, Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian. At tinawang madama ng presensya ni Jesus na siyang ating katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo at mga halimbawa ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway akayin ang mga mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian. Sa mga maliliit ng ating lipunan, naway maibalik ang bangal at pag-asa sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian. Ang mga biktima ng pang-aapi at kahalayan, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian. Ang mga namayapa, naway makarating sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian.
Diyos na aming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamamagitan ng iyong anak, at tuwin mong siya ang aming maging daan, ang aming katotohanan at ang aming buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahalin ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahalin sa iyong mga kamay, sa karuyan niya ang karangalan sa ating kapanabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ang madaming nimika para manangawa, gawin mong banal ang mga ari namin Diyusan ng kalugdan, at kami gawin mong laging hari sa iyo natin nakalaan, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinagdiriwang paghahari ng Mesiyas, ang maamong tupad na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-aay ganap mong kinalugdan. Ito ang nilulugati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili na anak mong si Jesus ay nihain sa iyo upang kami matubos. Siyang damban at paring nagahando, siya pa rin ang tupang handog na ginupon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagumuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpisan usang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos sa hakuna, ginawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot mo lang hanggang tipa. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap po para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, Kirelis naming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuligin sa iyong karibanagan.
Kaawaan mo at pagigdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria ay na ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng karunod-lunod sa iyo. May pag-ibang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagbili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para ng salamin. Iyan mo kami ngayon ng aming kakaling sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Aral ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan ng kapaligiran. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tumayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid ko, si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salitang lamang ay gagawin na.
naging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na bunot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglikuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming namang pag-ibig ay lalo kadagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak kong mahal, na nagulo si pag-iwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. at pagpalain kayo ng mga Panginoong Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Santa Maria, ika'y aming buhay, pag-asa at kapangisan. Sa iyo na kami tumatawa, pinapanalaan ni Eva. Sa iyo rin kami tumatamis, dinig sa lupang bayan, kahapis-hapis. Kaya't ilingon mo sa akin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos aming pagpala, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. O magdilim, maawain, matamis, na Birhen Maria. Panalangin mo kami o Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Mapagpalang Ama, kasya mo kami ng iyong mahal na pagpapalag, yayaman sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Pangandaan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagamatay sa krus. Papanginabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mabuti sa kalulatian sa langit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo rin aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay pumalagi nawas sa atin. Amen. Halika